Salpukan naman ang dalawang school service ang nakuna ng CCTV sa Quezon City. Siyam ang sugatan, kabilang na po ang anak ng aktor na si Dennis Trillo. Ang aksyon ng LTFRB sa insidente, sa report ng saksing si Steve Dailisan. Imbis na magmenor at huminto sa intersection, nagdire-diretso at bumangga ang service ng Xavier School sa isa pang school service. Sa isa pang anggulo, makikitang sa lakas ng impact, napakaliwa ang Xavier School Service kaya sumalpok ito sa poste. Kabilang sa 6 na sugatan ng 4 na estudyante ng Xavier School. Isa sa kanila ang grade 7 student na ito na hirap makatayo at may sugat sa noo, kamay at braso matapos tumalsik mula sa kinuupuan. Bigla na lang umalagi sa sakyan, tapos nauntog yung ulo ko dun sa seg. Tapos nagising ako. Tapos nakita ko na lang sa sakyan, padere-derecho. Sagutin na lang yung gastusin lahat dito. Paano kung kailangan ba namin araw-araw din samahan kasi hindi siya makakalakad. Ang grade 2 student na ito at kanyang ina na parehong nasa harapan ng service, nabugbog ang laman. Nagulat na lang ako na biglang bag, ang lakas ng impact. Tapos pinagsisigawan ko na yung driver. Sabi ko, kuya, ano ka ba? May bata akong dala. Tapos nakita ko, wala na. Yung windshield, durog na. Nilapatan din ng lunas ang dalawang estudyante ng Xavier, kabilang ang anak ni na Dennis Trillo at Carlene Aguilar na si Calix na agad ding na-discharge. Dumating din sa ospital ang kinatawan ng Xavier School para tugunan ang pangangailangan ng mga bata. May sugatan ding estudyante ng Ramon Magsaysay High School Manila at Esteban Abada High School. Nasaktan din ang dalawang driver ng parehong school service. Pagdating ko rito, tuloy nito, naghahabulan tong dalawa eh. Yung isa nakaalpas na ito ang naiwan, ay umahabol pa. Yung tinamaan kami. Dandaan takbo ko siya, tapos siya bigla sumulpot, tapos binangga yung harapan namin. Tapos dito kami nilapon, isipin mo sa lakas, sa tulong takbo. Pagkatimbang dito kami tumilapon sa kabilang kanto. Iniimbestigahan pa kung sino sa dalawang may sala na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property at multiple physical injuries. Pag may intersection sa kanto, lalo na may yellow box, at all times must be free. Kailangan walang obstruction. Ngayon, kung sino yung unang dumating, press come, press go. Habang ang operator ng dalawang service, pagpapaliwanagi ng LTFRB kung bakit di dapat kansilahin ang prangkisa. Extraordinary diligence dapat ang kailangan para dun sa mga bata dahil unang-una, mga kabataan itong kanilang tinatransport. Bahagi ng requirement ng LTFRB sa bawat school service ang pagkakaroon ng seatbelt. Ang kaso, depende nga naman sa configuration ng school service. Gaya halimbawa nito na magkaharapan yung upuan. Kinakailangan dulo sa dulo yung seatbelt. Ang kaso, nagre-reklamo raw yung mga estudyante dahil nasisikipan. Kaya hindi rin nagagamit. Plano ng LTFRB, huwag i-renew ang ganitong uri ng configuration sa mga school service na may 15 taon. It is an opportune time that pag magbabago man sila, baka hindi na namin ito baka hindi na ito ang dapat na ipalit nila sa mga school service. Ako si Steve Dailisan, ng inyong saksi.